sa susunod magtagalog na lang kayo ha, nakakaintindi naman ako ng Tagalog. So ayan nga, tinatanong niya kung pag namatay daw ba ang aking asawa, dito pa rin ba ako titira sa aming bahay. Alam niyo, hindi naman natatapos ang aming pagiging mag-asawa kapag nawala ang isa sa amin. Bilang legal na asawa, meron akong karapatan na dito pa rin magstay sa bahay niya kahit wala na siya. Pero kung ang pananatili ko sa kanyang tahanan ay magdudulot ng kaguluhan, willing naman ako umalis. Matanda na naman ako. Kahit papano meron na akong mga karanasan sa buhay, meron na akong mga natutunan, kaya ko na mag-survive kahit mag-isa ako. Siyempre, hindi naman natin masasabi ang panahon kasi hindi naman dahil mas matanda yung tao, mas mauuna siyang mamatay. Merong mga sobrang bata pa na mas nauunang mamatay kaysa dun sa mas matatanda na. So, kung ang kalooban ng Diyos sa buhay namin, mas mauna siya kaysa sa akin, hindi magiging issue sa akin yung mga maiiwan niya. Para sa katahimikan ng buhay ng lahat at katahimikan ko, pwede ako umalis. Pwede ako mamuhay mag-isa. At dahil kilala ko ang sarili ko, alam ko na makakasurvive ako kahit mag-isa lang ako sa buhay. So, ang pinaka-point ng kasagutan ko sa iyong tanong ay depende. Depende sa sitwasyon, kung anong mangyayari kapag nawala siya, at depende sa pakiramdam ko. Kasi kahit na gusto nila ako kasama habang buhay, kung hindi ako masaya dito pag wala si Freddy, aalis ako. Hahanapin ko yung buhay ko kung saan ako masaya. At kung hindi sila masaya na nandito ako kapag nawala si Freddy, ayaw kong maging dahilan para maging miserable ang buhay ng isang tao. Ayoko nang mahusgahan na naman yung buong pagkatao ko dahil nagmahal lang ako. Ayoko nang masisi sa mga kasalanan na hindi ko ginawa. Ayoko nang maging biktima ng mga sitwasyon na hindi ko naman ginawa. Ayoko nang masisi, ayoko masumbatan. Dahil hindi ko naman kasalanan na nagmahal ako. At gusto ko hanggang sa huli, yung masasayang alaala lang ang may iwan sa akin. Dahil syempre, hindi magiging madali ang buhay para sa akin kapag nawala siya. Hindi madaling mawalan ng mahal sa buhay. Yung aso nga, iniiyakan natin ng todo pag nawala. Yung tao pa kaya nakasama natin araw-araw. So kung ang pananatili ko dito ay magdudulot pa ng panibagong sakit para sa akin or para sa ibang taong nakapaligid sa amin, hindi na lang. Deserve nating lahat na mabuhay ng masaya at tahimik. Lalo na kung naging mabuting tao naman tayo kahit papano. Surprise! Binigyan mo na ako ng pera, may bulaklak pa. Love you. Love you. Well. Kakapost ko lang kanina nung ko na binigyan mo akong pera. Ang swerte-swerte ko talaga sa asawa ko. Ay, salamat. Thank you, Lord. Napunta ako sa tamang tao. Matapos ang ilang araw na pagluluksa ng mapamilya, taong nagmamahal at malalapit sa puso ni Freddy Aguilar, ay usap-usapan pa rin hanggang ngayon sa social media ang last will and testament ng pumanaw na batikang legendary OPM folk singer at songwriter na si Freddy Aguilar. Dahil sa napapabalitang pinamanahan at iniwan daw niya sa kanyang asawa na si Jovi Albao o Asadelio Aguilar ang kanyang pera at mga ari-arian. Dahil dito, napaiyak daw si Jovi matapos mabasa ang last will and testament na iniwan ni Freddy Aguilar. Gaano ba ito katotoo? Muling nagbahagi ng isang emotional post si Jovi Albao, ang asawa ng pumanaw na batikang legendary OPM singer at songwriter na si Freddy Aguilar. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Jovi ang mahuling sandali ni Freddy Aguilar bago ito pumanaw sa edad na 72 sa Philippine Heart Center. Perhaps the reason you wanted to hold my hand at that time instead of me holding yours para di ka nahihirapan was because you knew I wouldn't let go, but you had to. Palagi mong sinasabi sa akin na kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa sa oras. Ngayon, naiintindihan ko na. We may have run out of time, but thank you for spending your remaining moments holding my hands, kissing me, and telling me how much you love me. Thank you that until your final moments, you kept repeating, La ilaha illallah. It gives me comfort, knowing that wherever you are now, you are at peace. Inihatid agad ang labi ng OPM legend sa kanyang huling hantungan alinsunod sa Islamic Rites Kamakalawa, May 27, 2025. Kaya wala ng burol na naganap.
Ang paglilibing ng isang Muslim sa mismong araw ng kanyang pagpanaw ay base sa Islamic rites na nagtatakda na may hatid siya sa huling hantungan sa loob ng 24 oras bilang respeto. Feeling ni Jovi Albao, naging peaceful ang unang araw ng kanyang asawang si Freddie Aguilar sa libingan nito sa Manila Islamic Cemetery. Sa kanyang Facebook post, muling nag-post si Jovi ng kanyang litrato na kuha sa harapan ng puntod ni Ka-Freddie. Kalakip ang emosyonal na mensahe para sa namayapang asawa. I understand that the hardest night for a person is the first night in the grave. However, I am not here out of worry. I am confident that due to your faith in Allah, your first night was peaceful. I am here to rest. I try to sleep at home, but our house doesn't feel like home without you. I know you said, don't cry the night before you go. But just like I tend to cry more when you console me, I will shed a few more tears today, tomorrow, and every time I think of you, until I can smile again when I think of you. Pagbabahagi pa ni Jovi. Sa isa pa niyang Facebook post, nangako si Jovi sa namayapang asawa sa gitna ng kanyang pagluluksa. Hindi raw niya itinuturing na pamamaalam ang pagkamatay ni Ka-Freddie at umaasa siya na muli silang magkikita sa paraiso sa takdang panahon. I will live a good life so I can meet you in Jannah. Ina lillahi wa ina ilahiya rahiyon. To Allah we belong and to Allah we shall return. This is not just goodbye. Just farewell for now. Mahal na mahal kita. Hanggang sa muli, babe. Alam naman natin kung gaano katagal nagtrabaho si Ka-Freddie bilang mga awit. Ayon sa www.mapombi.com, ang estimated net worth ni Ka-Freddie ay umabot sa $5 million o 275 million pesos. Samantala, may mga kumakalat na balitang napaiyak daw si Jovi Albao matapos mabasa ang last will and testament na iniwang pera at ari-arian ng kanyang lumawang asawa ni Ka-Freddie. May katotohanan nga ba ito? Sa aming opinyon, wala pong makakaalam ng last will and testament ng sinuman kundi yung abogado nila at mismong pamilya nito, na imposibleng ipaalam at ikalat nito sa publiko o sa social media dahil ito ay pribadong legal na usapin.
Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.